The Memphis Grizzlies just made a massive move. Nagbigay sila ng 3-year, $30 million contract para kay Quinton Post. So, dahil restricted free agent siya, merong hanggang mamayang 1 PM ang Warriors para i-match ang offer sheet na mukhang malabo dahil nasa verge sila ng paninimbang kay LeBron James dahil nag-opt out nga rin si Draymond Green. Kumbaga, hindi pa nila alam yung mga dapat na galaw. Kaya nag-take advantage yung Grizzlies sa current situation nila na nakastuck. What an aggressive move para sa Memphis. They want a 7-footer who can stretch the floor para magkaroon ng ibang dimension kasi meron silang Zach Edey na more on the inside. Ang sakit nito para sa Warriors. The fans love Post. Ayaw lang talagang bigyan ng tamang chance. If ever i-match to ng Warriors, mamaya wala na silang chance kay LeBron. Kaya yun nga, update na lang tayo sa comment section kung na-match ba nila later. Pero good destination personally para kay Post kasi ever since na dumating si Kristaps sa Warriors is medyo nabawasan palalo yung role niya sa team. Tapos meron pang additional 2-year contract kay Al Horford. So ayun, masakit sa team ng Warriors though magandang opportunity naman para kay Post. Next, LA Clippers with an absolute steal. Rui Hachimura on a 2-year $28 million. He really wanted to stay in LA. Kahit nga si Luka Doncic nagsasabi na ayaw niya ring mawala si Rui pero the Lakers had other plans. So ayun, nasa LA pa rin naman siya pero sa division rival pa napunta. Kaya marami talaga yung nagtataka ngayon sa Lakers kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari sa kanilang roster. Total revamp kasi yung ginagawa nila around Luka. Kaya tingnan natin this season kung mag-workout. Kaso yun nga, gusto siya ni Luka. Ang reason naman ng front office is hindi nila nakikita si Rui bilang long-term core piece despite maganda yung locker room popularity niya tsaka yung on-court production. Grabe nga yung ginawa niya this postseason 39 minutes with 17 points per game tapos 56% from the 3-point distance. Tapos bibitawan mo lang, 'di ba? Come on, Lakers. Speaking of the Lakers, ang target naman nila ngayon ay si Jonathan Kuminga kasi nga nasa open market ito after a decline ng Hawks yung kanyang team option. So ngayon, malinaw sa atin na siya talaga yung problema, hindi yung Warriors. Kasi okay naman yung pinakita niya last season, pero bakit ayaw na rin ng Hawks sa kanya, 'di ba? Tsaka siya rin yung kung natatandaan nyo, hindi na mamasa kay Soto before. Pero kahit tingin natin na merong problem kay Kuminga, syempre merong teams yung kukuha dyan. May tulong pa rin naman, pero on a good contract. Kaso, problema ng Lakers dyan is pag nag-demand ng salary. Playing with Curry pa nga lang, medyo down na siya. What more sa gilid ni Luka Doncic na most likely worst yung kanyang mararamdaman. So, what's next para kay Kuminga? Next, after mag-demand ni Peyton Watson ng malaking contract, the Nuggets said na we're going to explore a sign and trade para sa kanila. Si Rich Paul kasi yung agent Kaya syempre, matik, dapat bigger bag. Pero ilang teams na lang yung posibleng landing spot niya. Brooklyn Nets at LA Clippers lang yung may outright cap space to hand Watson the aggressive offer na gusto niya. Which is $25 million per year. Is he worth that right now, guys? Kasi nung nagka-knee injury si Jokic, parang future all-star yung naging laro niya, averaging 22 points, shooting 46% from the 3-point distance para manatiling nasa contention ang Denver Nuggets sa Western Conference. So, kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. That's all for this one. I will now step back. Bye-bye!